Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at sa mga kapwa ko taga Sub-Saharan, Mindanao. Maying hapon sa inyo ang tanan diha at sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, good morning po sa inyong lahat. Pag-uusapan natin mga lalabs, mga vayots. Ito talagang Malacanang yung number one fake news peddler sa Pilipinas ngayon. Tas ang lakas ng loob magsabi na yung mga Duterte supporters, mga vloggers, ang tinitira ngayon dahil nagpapakalat daw ng fake news. So itong ang number one nagpapakalat ng fake news ngayon sa Malacanang, itong si Claire Castro na undersecretary at naging spokesperson ni Bongbong Marcos na walang iba kung bakit siya binayaran para atakihin ang Duterte in public kasi hindi kaya ni Bongbong Marcos magsalita lagi no sa ano. Kaya binayaran ito si Claire Castro sa Malacanang at yung anak naman ni Boy Dila ni Abante, Benvenido Abante, yung pastor na demonyong Manyakis. Ang binayaran din ni Martin Romualdez para sirain ang mga Duterte sa House of Representatives or sa Kamara, sa Congress. Ngayon, nung una, nagpakalat si Claire Castro na mayroon daw, dahil daw sa bagoong Pilipinas ni Bongbong Ngiwe, mayroon daw 4,027 barangays na daw na clear na at drug-free. So, tinanong siya ng Net25 reporter kung nasaan ang mga yun. So, sabi niya, ibibigay daw niya ang listahan dahil hindi pa binigay ng PDEA. Nagsalita na pero wala pang mga dokumento. So, bago yon, nais ni Claire Castro at ng Malacanang na siguro na tanggalin si Eden Santos ng Net25 dyan sa Malacanang Palace na reporter dyan na araw-araw kumukuha ng balita pa sa Malacanang kung ano na yung mga nagawa ng gobyerno ngayon ni Ngiwi na bangag bongbong, puro naman paninira sa Duterte. So, tanggalin na kasi tinik sa lalamunan na imbir na talaga si Claire Castro dito dahil talagang kung pagbabasihan mo ang utak ni Claire Castro at ni Eden Santos, ay talagang gamunggo ang utak ni Claire Castro. Kahit pa siya ay abogaga na doon ata nag-graduate sa Recto, Quiapo branch. No? So ito, may paliwanag dito yung isang abogado patungkol dito sa 4,027 cleared barangay as drug-free, no? Kinumpirma niya na sa panahon ni dating Pangulong Duterte sa kanyang war on drugs, may 26,000 plus na barangays drug-free. So ito, panoorin muna natin ito bago tayo magbigay ng komento reaction at doon sa nabuking ni Eden Santos na puro makapal yung papel at blanco ni Claire Castro. So dito muna tayo sa una sa pinag-ugatan. No? So ito. July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike. Si Attorney Mike pala to. Napanood niyo ba yung huling press briefing ni Yusek Claire Castro na buong pagmamalaki niyang sinasabi na 4,027 barangays na daw ang naideklarang drug-free. Wow. Bravo. Ang hindi niya sinasabi sa inyo, noong 2022, bago bumaba si Rodrigo Duterte, ay nasa 26,000 mahigit na po ang barangay na deklaradong drug-free, which is about 76% of all barangays sa Pilipinas. Meron tayong mga around 42,000 na barangay. So yung 4,027 na ito, na sinasabi ni Claire Castro, is only about 10% of all barangays. Noong 2022, meron tayong 76% of all barangays that are drug-free. At ngayon, yung 76% na yan, 10% na lang. Pero tuwang-tuwa pa silang idinideklara. What is there to be happy about?
What is there to Wala. be proud about? Para may masabi. Imposible namang hindi nyo alam yung datos at statistics bago kayo nanungkulan o nung natapos ang termino ni President Duterte. Alam nila Ang yan. datos na galing mismo sa bibig ninyo ang nagsasabi that our war on drugs is not improving. Oo, We totoo. are regressing. Oo. At hindi namin kailangan ng datos na yan para makita namin ang katotohanan. Kami na nandito sa ibaba at sa mga Correct. barangay, kitang-kita natin kung papaano ang pagkalat ng droga ngayon sa ating lugar. Yung mga dating hindi na natin nakikita, Yung ang bumabalik. proliferation ng drugs sa ating mga Kahit sa barangay, amin. eto na naman. Balik na naman siya sa dati. Pero bakit naire-report pa nila ito? Well, they're trying to sugarcoat the bad news. Correct. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat. Now, dito tayo sa nag-trending ngayon na pinalabas or pinakita ni Claire Castro na listahan di umano na galing sa PDEA na yun makapal at listahan ng PDEA mula sa Malacanang, no, kasi kinuha daw, pinakita kung sino, kasi kinwestiyon yun, di ba, gaya kanina ng una nating pinakita sa mga barangay drug free. So napag-alaman ngayon dito makikita natin kung gaano kakapal ng walang laman. Parang si Pacquiao lang din, matatandaan ninyo noong panahon na tatakbo siyang presidente. Na ang dami daw mga sa harapan ni Pacquiao na mga papilis na nagpapatunay about Duterte kasi sinisiraan na niya si Tatay Digong that time kasi pababa na nga ng pwesto dahil tapos na ang 6 years terms ni dating Pangulong Duterte bilang presidente. So yun, puro pala din yun, mga bagong bond paper. So ganito din kay Claire Castro, meron lang ilang piraso doon sa unahan. Sa likod nun, puro na blanco. So ito, balita ng NET 25. Ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? Report mula kay Eden Santos. Atay. Nandito po yung iba mga pangalan. Dito po. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi yung mga barangay na nasasabi natin drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga Dito pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na nag-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Sa July 3, 2025 press briefing, Hindi nahiya si Claire Castro nagpakita ng papel na to at nagbigay doon sa sa mga reporter na yung sa ibabaw lang, sa unahan lang yung may mga listahan na pangalan ng mga barangay pero hindi yung sinabi doon na cleared yun. Hindi sinabi na itong barangay na to, barangay Sitio Bangungot ay drug free na ganyan. Wala. Basta mayroon lang doon pangalan ng listahan ng mga baryo. Kung ano yun, no, na nakalagay doon. Tapos sa likod, binigay talaga ni Claire Castro. Ganun kabobo si Claire Castro. Seryoso.
Nagbigay ng makapal na papel na yun, tapos yung sa likod, blanco. Aba talagang may sayad ka, Clear Castro. So ngayon, mga lalabs, mga bayots, malinaw. Malacanang mismo ang pinakaulo ng fake news. Hindi ang mga vloggers. Ito ding mga reporters na to, fake news din to dahil binabayaran na wag ibalita ang totoo. So patunay ngayon lahat ng mga sinasabi ni Clear Castro, lahat ng mga pambabatikos ng mga vloggers, ng mga kritiko ng Marcos administration, sinasabi niyang fake news kayo. Hindi. Malacanang mismo ang fake news ngayon.